Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Wag! Ah! Wag! Wag! Wag mo ako sasaktan! Ah! Ah! Diyos ko. Panaginip lang pala, pero anong klase nila lang yun? Hindi pa ako nakakita ng ganun sa buong buhay ko. Parang ayoko na matulog. Baka magpakita na naman sa akin yung aswang. Hindi naman ako balisa. Kakatapos ko nga lang magtiwan ng kaarawan ngayong araw. At masaya naman. Pero bakit sobrang nakakatakot ang panaginip ko? Ay, doon na lang ako kay Lola. Doon muna ako makikitulog. Pupuntahan ko siya. Lola? Lola? Diyan muna ako. Teka. Lola? Lola! Anong nangyari sa lola ko? Bakit duguan at tumakwak ang kanyang katawan? Diyos ko po! Ah! Tulungan niyo ako! Tulong! Ang lola ko! Lola! Lola! Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sofia. Isa akong communication arts student at isang aspiring director. Ang pinakahilig ko talaga sa lahat ng genre ay horror, lalo na yung mysterious at may pagka-psychological thriller. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na meron akong alam na ganitong klaseng horror? Hindi lang basta napakinggan o napanood sa kung saang movies, kundi nanggaling mismo sa diary ng isang tao. Minsan ko na siyang naipresent sa isang activity sa klase, pero syempre kami lang ng mga classmate ko ang nakapanood. Sabi nila maganda raw ang kwento. Ang totoo kasi niyan, nanggaling ang diary na yon sa unang babaeng minahal ni Lolo Marion, na ang pangalan ay Vida. Nakuha ko ito pagkatapos maglinis ng kanyang kwarto. Hindi ko nalang babanggitin ang eksaktong pangalan ng ibang mga tao at lugar sa aking pagkakasalaysay para hindi magdulot ng anumang kontrobersya. Simple lang ang ipagtatapat ko sa kwentong ito. Yun ay kung paanong bumaha ng asin at mutya sa baryo ng tiyahin ni Vida, pero at the end of the day, hindi pa rin pala yun ang pangontra. Kaunting pagpapakilala lang kay Vida. Wala na siyang nanay. Sanggol pa lang siya nang mawala ito at dinala siya ng tatay niya sa kanyang lola. Wala nang nakaalam kung ano ikinamatay ng kanyang ina at pumanaw naman ang kanyang ama 1 year after dahil sa isang aksidente. Ang tanging nakasama ni Vida simula pagkabata ay ang kanyang butihing lola. Pero isang araw, bigla na lang itong natagpo ang patay. Wala nang natitirang kamag-anak si Vida, kundi si Milet na kapatid ng kanyang ama. Kaya naman bilang pagmamalasakit ito, ay kinuha si Vida at kinumbinse na sa kanila na muna manirahan. Maganda dun sa San Felipe. Kahit medyo liblib at malayo sa kabayanan, hindi ka maiinip doon dahil maraming pwedeng gawin. Isa pa, nandoon ang pinsan mong si Josefina. Marami yung alam pagdating sa pag-aaliw. Masyadong malikot ang paan ng pinsan mong yon. Oh, Vida. Po? Jamilet? Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko? Ano nga po yun? Ang sabi ko, Iha, magiging masaya ka sa San Felipe kasama ang pinsan mo. Opo nga. Alam mo, Vida, maski ako ay nalulungkot din sa pagkawala ng lola mo. Mas tanggap ko pa kung sasakit siya namatay. Pero hindi napakabiglaan. Noong huling bumisita sa amin ay malakas pa rin ang katawan. Pero bigla na lang nagkaganon. Hindi pa malaman kung sino ang gumawa sa kanya ng ganon. Kaya nga po Naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo. Kasi parehas lang tayong lumaki sa kanyang pag-aalaga at pagmamahal. Pero Iha,
Hindi yan ang gusto. At sa pagpapalakas ng loob ko, ha? Wala yon. Tayo na lang magkasama. Ang tiyuhin mo, hindi na mahagilap. Wala yung alam na patay na ang nanay namin. Ay, siya oh. Andito na pala tayo. Natatanaw ko na ang Tio Pidong at pinsan mo. Sasalubungin tayo noon. Ngumiti na lang si Vida sa sinabing yon ng kanyang tiyahin. Tumigil ang sasakyan sa tapat ni Pedong at Josefina. Pagkababa ng magtiyahin ay tumulong ang mag-ama sa pagbitbit ng mga gamit. Inakay naman si Vida ng kanyang pinsan habang naglalakad sila papunta sa bahay. Ate Vida! Maligayang pagdating sa San Felipe. Salamat, Josefina. Ang tagal na rin ang huli kong dalaw dito. Mabuti at nakumbinsin ng nanay mo yang si Vida. Matagal din yan tumira sa bayan. Baka hindi yan kumain ng mga lamang lupa na kinakain natin. Kumakain ka ba ng mais tsaka kamote, Ate Vida? Kumakain naman po. Bihira lang po ako makatikim ng ganun sa bayan. Kumakain naman pala. Akala ko'y hindi. Isa lang ang dapat mong pagsanayan. Ang maingay ng bunganga ng tiyahin mo. Tayo naman! Aba, Pidong, itigil mo yan. Sinisira mo pa ang loob ng bata eh. Bago ko pa yan nakumbinse, ilang araw na yang hindi lumalabas sa kwarto. Nalaman ko na tumigil na rin pala sa trabaho. Hindi na niya kayang magpakabuhay dahil sa bigat na nangyari kay inay. Kaya dito sa atin ay tutulungan natin siya makabangon. Kung hindi ko pa siya kinuha, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Abay, oo. Baka pati siya balikan nung pumatay kay inay. Isa pa yon. Hindi sigurado ang kaligtasan niya roon lalo na at mag-isa pa siya. Dito sa atin ay mapuprotektahan natin siya. Kaya nga. Dito na pala tayo. Ibaba ninyo na yung mga gamit tapos ikaw, Josefina. Isama mo sa kwarto mo yang si Vida para makapagpahinga muna. Tulungan mo rin siya mag-ayos ng mga gamit sa aparador. Opo. Tara, Ate Vida. Dun sa kwarto ko. Sige. Maghapon lang nagpahinga si Vida sa kwarto ni Josefina. Bali dito na rin siya permanenteng natutulog dahil double deck naman ang kama ng dalaga. Kinagabihan, nagulat na lang siya nang binigyan siya ng magandang saya ni Josefina dahil may pupuntahan daw sila. Hindi ba masyadong maiksito para sa akin? Ano ka ba? Ganun talaga sa mga sayawan. Bakit hindi mo alam? Nanggaling ka sa bayan, di ba? Marami doon ang mga club at disco. Siguradong nakapunta ka na rin sa ganun. Hindi ako pumupunta. Mas gusto ko manood na lang kami ng dula ni Lola o tulungan siyang magburda sa bahay. Nakakainip naman yung ganyan. Sigurado akong wala ka pang nagiging nobyo, no? Ganun na nga. Hindi ko na naisip yung ganun. Baka kasi magalit si Lola. Alam mo, puro ka na lang si Lola eh. Ang mabuti pa, aliwin mo yung sarili mo kahit ngayong gabi. Para naman hindi ka nalulungkot dyan. Josefina, bakit di pa kayo natutulog ni Vida? 8:00 na oh. Nay, baka nakakalimutan mo na may sayawan ngayon. Gusto ko sanang isama si Ate Vida para naman sumaya-saya siya. Gabi na, isasama mo pa yung pinsan mo sa kagaganyan mo. Hindi rin yan mahilig sa ganyan kasi lumaki yan sa lola mo. Alam mo naman yon. Iba na siya ngayong wala na si Lola. Dapat maranasan niya rin yung mga ganito kasi kapag nagsawa at nagkaanak na siya kagaya mo, sa bahay nilang siya palagi. Kaya ako'y tigilan mo sa kakaganyan mo, Josefina. Hanapin mo lang doon si Marion, kaya gustong gusto mong lumabas. Tama ba ako o mali? Siyempre, Nay, isa na rin yun. Pero sa Ate Vida talaga, gusto ko siyang makaranas ding magsayaw kasama ko. Bile, hayaan mo na yung mga bata. 2 beses lang sa isang buwan may sayawan. Para naman makaranas si Vida ng ganon. Kinukonsinti mo na naman yung anak mo, Pido. Hindi sa kinukonsinti. Hindi ba't ikaw ang may sabi na tulungan nating Nilakad lang nila ang papunta sa sayawan
At habang naglalakad, napansin ni Vida na parang may nakalutang na bolang kristal sa dilim. Pakiramdam din niya ay parang may nakatingin sa kanila. Josefina, malayo pa ba? Malapit na, ano ka ba? Bakit natatakot ka ha? Kanina ka pa lingon ng lingon dyan Hindi naman. Huwag kang mag-alala ate. Walang adik dito. Siguro nga, hindi lang ako sanay. Ang swerte mo nga Biruin mo yun ha. Naranasan mong tumira sa bayan. Ako nga. Pinapangarap ko lang yan. Di naman masaya sa bayan. Mukhang mas masaya pa nga rito, oh. Ay nako, para sa akin naman, mas gusto ko sa bayan kasi may pag-unlad. Hindi kagaya rito na hanggang magsasaka ka lang. Kung may oportunidad lang mas gugustuhin kong tumira doon. Kaso wala na si Lolo Huwag kang mag-alala, mga isang araw isasama kita doon. Talaga? Salamat ate ha. Siya nga pala, nandito na tayo Tingnan mo, ang saya ng mga tao. Huy! Ate Vida! Huy! Sabi ko nandito na tayo, ano ka ba? Bakit nakatulala ka sa dilim? Wala. Pasensya na. Sige, tara na. Hinila na naman si Vida ng kanyang pinsan kaya hindi na naman siya makapalag. Ipinaklala siya nito sa mga kaibigan niya at isinama sa kanilang pag-iinom pero hindi marunong ang dalaga. Ang sama ng lasa. Ops! Huwag mong isusuka. Ang tawag dyan ay tuba. Sa una lang yan mapait, kaya dapat masanay ng bibig mo sa lasa para sumarap. Ganun ba? Hindi ako sanay Sus! Sanay ka siguro sa mga tequila no? Hindi rin ako umiinom noon. Hina mo naman pinsan. Huwag kang mag-alala. Dito sa probinsya, sasanayin kita sa alak. Ano? Tagayin pa kita ha? Isa pa ha? Bawal tumanggi ha? Huwag mo na. Naiihi ako Nako, walang banyo dito Ang ginagawa namin kapag naiihi, sa sukalan kami pumupunta. Sige, hindi naman ako maarte. Gusto mo samahan pa kita? Hindi na kailangan. Okay lang ako. Sigurado ka ha? Oo naman. Sige, balik ka agad dito ha? Sige. Sinamantala lang talaga ni Vida ang pagkakataon para makalayo sa pinsan at mga kaibigan nito. Hindi niya kasi gusto ang ganong gawain. Hindi rin siya pinalaki ng ganoon ng kanyang lola. Pumunta siya sa sukalan para magbuntong hininga at habang nandoon, napatitig siya sa isang puno kasi parang sa tingin niya ay may kung anong nilalang na gumagalaw. Hindi lang niya masyadong maaninag dahil sa dilim. Akmang lalapitan na sana niya nang may humawak sa kanyang braso. Binibini? Ay, Diyos ko! Bakit gulat na gulat ka? Ako lang ito. Hindi ako masamang tao. Pwede ba? Bitawan mo na ako. Oo nga. Pasensya na. Sige na, mauna na ako. Binibini, teka lang. Sandali. Ano ba yun? Kanina pa kita napapansin na parang hindi ka komportable sa mga kasama mo habang nagiinuman sila. At sayang naman kung di mo magagawang magsaya sa pagpunta mo rito. Hayaan mo na. Hindi rin naman ako mahilig sa mga ganito Yung pinsan ko lang pinilit akong sumama. Pinagbigyan ko lang siya. Sa tingin ko, dayo ka rito, no? Ganun na nga. Marion nga pala. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi ako interesado makipagkilala. Pasensya ka na. Hindi naman ako masamang tao, tsaka gusto lang naman sana kitang makasayaw. Habang nagsasalita si Marion ay napatingin si Vida sa isang nilalang na nakita niyang tumakbo sa isang malaking puno. Nahagip ng kanyang paningin ang payat na itsura nito. Kaya naman mas lalo siyang na-curious at naisipan niya itong sundan pero pinigilan siya ni Marion sa braso. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Delikadong umuwi ng mag-isa ngayon, lalo't babae ka. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Okay lang, kaya ko umuwi. Hindi pwede yung ganyan. Sasamahan na kita. Hindi
Hindi na inintindi ni Vida ang sinasabi ni Marion dahil muli ay nakita na naman niya ang nilalang na nagpaikot-ikot sa may puno. Sa pagkakataong yon ay tumakbo na siya ng mabilis para puntahan yon at sinundan naman siya ni Marion. Binibini, ano ba? Bakit ka ba tumatakbo? Hindi nga sabi ako masamang tao. Huwag mo ko sundan. Paano hindi kita susundan? Madilim at masukal dyan. Baka kung mapano ka. Kailangan ko makita yung nilalang na yon. Patuloy na tumakbo si Vida para sundan ang nilalang. Lalo pa niya binilisan ang pagtakbo nang makita niya ito sa di kalayuan. Nahalata niya na napansin nito ni Marion, kaya naman pinigilan siya sa braso. Wag. Yun bang sinusundan mo? Yung nilalang na yon, pamilyar siya. Nakita ko na yun sa panaginip ko. Nakita mo sa panaginip mo? Alam mo ba kung anong klaseng nilalang yun? Bastang alam ko lang, nakita ko na sa panaginip yun at parang sasaktan niya ako. Yun naman pala eh. Bakit mo siya susundan? Nasisiraan ka na ba? Aswang yung nilalang na yon. Bumalik na tayo. Nakinig naman si Vida kay Marion, kaya sumama na siya rito. Pagbalik nila, nakasalubong na nila si Josefina at Pedong na mukhang nag-aalala at hinahanap siya. Yun ang pala ang ating bida mo. O bida, saan ka pa nanggaling? Bakit tumiwalay ka rito kay Josefina? At magkasama kayo nitong si Marion. Nag-alala lang siya sa akin kaya niya ako sinundan. Opo nga eh. Kababayang tao kaya ayaw ko siyang pabayaan. Baka mamaya merong mangyari sa kanya sa daan. Salamat sa pag-aalala mo sa pamangkin ko. O sige na, bida, Josefina, muwi na tayo at ikaw, bida. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Opo, Tiyo. Pasensya na po. O siya, tara na. Mang Pidong, Ah, mag-iingat po kayo sa daan. oo naman, iho. Ikaw rin. Opo. Umuna nang lumakad ang tatlo. Habang naglalakad ay nakasimangot si Josefina at bigla na lang itong nagtanong kay Vida. Ate Vida, paano kayo nagkita ni Marion? Napansin niya lang ako na nakatayo doon. Bakit ba kasi ang tagal mong bumalik? Tapos may papunta-punta ka pa sa kung saan. May napansin lang. Tay, ano yun? Nakakatakot. Ay, bilisan mo na sa paglalakad. Josefina? Ate Vida, sa may likuran yun ni tatay. May papalapit na nilalang. Dahang-dahang lumingon si Vida sa likuran niya at laking gulat niya nang makitang eksakto ang nilalang na nakita sa panaginip. Isang mapayat na nilalang na parang naaagnas na ang balat. May malaking mga mata, walang buhok o balahibo at may mahabang bibig na punit at matalim ang mga kuko. Hindi na siya nakagalaw pa kaya naman wala siyang nagawa nang dambahin siya ng nilalang. Ate Vida! Tay! Si Ate Vida! Diyan ka lang, anak. Ako nang bahala. Anong gagawin mo, Tay? Paano mo lalabanan? May dala akong itak. Ako nang bahala. Agad na sumugod si Pedong sa aswang na nasa ibabaw ni Vida at pagkatapos ay paulit-ulit niya itong tinaga ng itak. Umalis ang nilalang sa ibabaw ng dalaga pero si Pedong naman ang sunod nitong dinamba. Napatakbo na lang si Josefina sa sobrang takot at si Vida naman ay kinuha ang itak. Akong bahala! Bida, tumakbo na kayo ni Josefina. Hindi nakinig si Vida sa sinabing yon ni Pedong. Sa halip, lumapit siya sa aswang at walang tigil itong pinagsasaksak ng itak. Napahiyawang nilalang sa sakit at pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa. Tinulungan naman ni Vida na makatayo si Pedong at pagkatapos ay tumakbo na silang tatlo. Bilisan na natin! May hinala ako na marami sila! Oo nga, Bida. Bilisan na natin. Saan ang galing ang aswang na yun? Ngayon lang nagkaroon ng ganun dito. Hindi ko rin alam, anak.
Ang mahalaga nakaligtas tayo. Bilisan na natin! Nagpatuloy lang sa paglalakad ang tatlo hanggang sa makarating sa bahay. Pagdating doon ay naabutan nila si Milet na nakaupo sa isang sulok at mukhang takot na takot. Pahangos naman itong nilapitan ni Pedong na halatang nag-aalala sa kanyang asawa. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Diyos ko, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Naswang din ako nung buntis ako kay Josefina, pero hindi naman ganon ang itsura. Sobrang nakakatakot. Nakita mo rin pala. Bakit? Nakita niyo rin pala sa daan? Oo. Mabuti na lang at napatay namin. Ay, Diyos ko, sobrang nakakatakot. Mabuti na lang at napatay ko. Pinagsasaksa ko lang ng itang na naiwan mo rito. Mabuti na lang din talaga. Hindi ka ba nasaktan, Nay? Wala ka bang sugat? Hindi, anak. Mabuti na lang din talaga at nilakasan ko rin ang loob ko. Nagsisigawan na nga rin yung mga kapitbahay natin. Mukhang napasok din sila ng aswang. Wala naman dating mga ganoon nila lang dito sa lugar natin. Mga tiktik lang tsaka manananggal pero ang itsura nila, sobrang kakaiba. Hindi ko rin alam. Nakakapagtaka nga, Pidong. Sa pagkakataong yun ay pare-pareha silang nagtaka at naguluhan. Kinabukasan, bali-balita na sa buong baryo ang mga aswang. Habang nag-aaning sina Milet at Pedong, kasama ni Josefina at Vida, narinig nila ang pag-uusap ng iba pang mga residente doon. Natutulog kami noon nang bigla na lang may tumalon sa bubong. Akala nga namin, may bumagsak lang na nyog, pero Diyos ko! Nagulat kami nung binutas tapos inilawit ang kanyang kamay. Mabuti na lang at nasa bahay ang asawa ko at naihanda ang kanyang baril. Kung hindi ay hindi ko na alam ang mangyayari sa aming mag-iina. Ay, kami lang ni Bugoy ang magkasama. Initak lang namin ang paulit-ulit. Nako, talagang nakakatakot. Pati pala sa mga bahay niyo ay inaswang din. Ay nako, sinabi mo pa. Hanggang ngayon ay naaalala ko pang itsura ng nilalang. Talagang nakakapangilabot. Akala ko rin nung una ay sa amin lang kasi buntis yung pangalawa ko. Pero marami rin pala sa atin ang inaswang. Hindi maintindihan kung bakit bigla na lang lumitaw yung ganong klaseng nilalang sa lugar natin. Dati naman ay hindi ganoon. Sa totoo lang sana may gawin din si Kapitan dito. Naririnig naman ni Vida ang kanilang pag-uusap at naalala niya na naman ang kanyang panaginip. Iniisip niya kung may connection ba yun sa mga nangyayari at bakit nauna yung nagpakita sa kanya. Pagkatapos ng trabaho sa sakahan ay naisip muna ni Vida ang magpahangin sa labas. Naglakad-lakad lang siya nang bigla na lang dumating si Marion. Nakakagulat ka naman. Bigla ka nalang sumusulpot. Bakit naman kasi gulat na gulat ka? Mukha ba akong multo? Baka naman aswang. Ewan ko sa'yo. Ang suplada mo naman. Pero seryoso. Bakit ka naglalakad mag-isa rito? Ayaw mo bang kasama si Josefina? Hindi ba magkakilala kayo? Pinsan ko siya at sa kanila ako tumutuloy. Tsaka isa pa. Ano ba pakialam mo kung gusto ko maglakad mag-isa? Tsaka bakit palagi ka yata sumusulpot sa harapan ko? Ikaw nga eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit lagi tayo nagkakatagpo. Nagkataon lang ba ito o baka naman itinadhana? Anong itinadhana ka dyan? Diyan ka na nga. Uy, teka lang. Sandali. May gusto kasi akong itanong sa'yo. Tungkol saan naman? Parang hindi maganda mag-usap habang naglalakad tayo. Mas gusto ko na nakatigil tayo sa isang magandang lugar. Aba, magtatanong na nga lang siya pang masusunod? Hindi eh. Kasi para makapag-usap tayo ng maayos kasi medyo mahaba yung itatanong ko sa'yo. Ano ba kasi yung gusto mong itanong? Itanong mo na ngayon. Sumama ka na lang sa akin. Hoy, ano ba? Bakit mo ako hinahawakan? Bitiwan mo ako! Tara na kasi. Ano ba? Wala nang nagawa si Vida nang hilahin siya ni Marion. Dinala siya nito sa isang magandang lugar. Parang tagong paraiso sa baryong yun. Mayroon itong magandang hardin, may mga puno na hitik sa bunga at mayroong ilog sa harap.
Naiintriga na talaga ako sa kung ano man yung bagay na gusto mong pag-usapan kasi bakit kailangan mo pa akong dalhin sa magandang lugar na to? Tingnan mo, nagandahan ka. Kaya gustong-gusto ko itang dalhin dito kasi maganda talaga dito. Alam mo ba, kapag balisa ako may hindi magandang nangyayari sa buhay ko, dito ako pumupunta. Ngayon naman, ikaw yung dinala ko rito. Kasi may gusto kang pag-usapan. Ano ba yun? Hindi mo naintindihan ang gusto kong sabihin, ano? Ano ba ibig mong sabihin? Dinala kita rito kasi napansin ko kanina pa na mukha kang balisa. Baka sakaling gumana rin sa'yo yung ginagawa ko. Sa bagay nga, nakakakalma ang magandang paligid. Pero kasi, sabi mo may gusto kang itanong eh. Isa na rin yun. Ano ba kasi yun? Sabi mo kasi, nakita mo na sa panaginip mo yung aswang. May kakayahan ka bang makita sa panaginip ang mga bagay na mangyayari pa lang? Hindi nakasagot si Vida sa sinabing yon ni Marion dahil hindi rin niya alam ang sasabihin. Hanggang sa napukaw ng ibang bagay ang kanyang atensyon. Sa may hindi kalayuan ay napansin niya na parang may patay na hayop. Para makumpirma pinuntahan niya ito at sinundan naman siya ni Marion. Pagdating doon ay napatakip siya sa ilong at bibig dahil bukod sa may kakaiba na itong amoy, masyado ring nakakaawa ang sinapit nito. Dalawang aso na wakwak ang dibdib. Mukhang yung aswang din ang gumawa nito sa kanila. Yun din ang hinala ko. At mukhang dinukot ang puso sa loob ng katawan nila. Hindi rin malabong mangyari. Kasi ang mga ganong klaseng nilalang ay talagang kumakain ng lamang loob at karne ng tao. Pero may naalala ko. Ano yun? Ganito rin ang kondisyon ng katawan ni Lola noon. Kaya naghinala ang mga pulis na mga sindikatong gumawa ng ganun kay Lola. Hindi ba taga-bayan ka? Nakakarating ba ang aswang sa bayan? Hindi ganyan ang hinala ko kasi sa pagkakaalam ko, ang mga aswang ay pumupunta lang sa mga liblib at hindi mataong lugar. Dalawa lang ang pwedeng gumawa ng ganyan. Sindikato o aswang. Alin man sa dalawa. Ang sinabing yun ni Marion ay nagpagulo sa isip ni Vida. Kaya kahit oras na ng hapunan nila ay doon pa rin tumatakbo ang kanyang isip. Napansin naman ng kanyang pinsan ang kanyang pagkatulala kaya tinapik nito ang kanyang balikat. Ate Vida, lalamig tong sabaw mo, oh. Eh bakit pa kasi nakatulala ka dyan? Oo nga, pasensya na. Oy, Vida. Naiisip mo ba ang lola mo kaya ka natutulala na naman? Ay, hindi po. Sabi nila, isa raw sa senyales na nagkakagustuhan sa tao kapag natutulala at nawawala sa sarili. Kasi palaging tumatakbo sa isip mo yung taong yun. Wala naman ako nagugustuhan. Pero kaya ka nawala kanina dahil kasama mo si Marion. Nakita ko kayo kanina ha, magkasamang naglalakad tapos parang inaya ka niya na pumunta sa isang lugar. Tipo mo ba siya? Uy, hindi ko siya tipo. Pero sabi niya kasi may importante siya itatanong sa akin. At gusto niya tumambay kami sa isang lugar. Nililigawan ka na ba niya? Josefina, itigil mo yan. Hindi pa nga nakakausad ang pinsan mo sa pagkamatay ng lola ninyo. Tapos bibigyan mo na naman siya ng panibagong sama ng loob. Alam kong matindi ang pagkagusto mo sa Mario na yan. Pero wag mong pangunahan ang mga bagay-bagay. Tsaka Josefina, baka nakakalimutan mo na anak yan ni Kapitan. Mga babaeng nakapag-aral sa bayan na ang gusto nila. High school lang naman ang natapos mo. Anong laban natin doon? Di ibig sabihin, mas may pag-asa pa si Ate Vida kaysa sa akin. Nakatapos siya sa pag-aaral eh. Josefina, ano bang sabi ko? Eto na, mananahimik na. Vida, may nakita ka bang hindi maganda doon sa pinuntahan niyo ni Marion kaya ka nagkakaganyan? May nakita po akong dalawang aso. Wakwak ang dibdib tsaka wala ng puso nito. May naalala lang po ako. Ganun ang kondisyon ni Lola. Vida, ang pumatay sa mga asong yun ay aswang. Pero ibahin mo ang lola mo. Tagabayan kayo at walang aswang doon. Sigurado akong sindikato ang may kagagawan sa nangyari sa kanya. Hindi pa nga lang natutuklasan ng mga pulis. Pero bakit po parehas na parehas sila ng kondisyon?
Ay nako, iha. Ipaubayan nyo na yun sa mga pulis. Huwag mo na munang isipin sa ngayon. Ang alalahanin muna natin ay yung pagkain natin ngayon. At kung paano makakaraos ngayong gabi nang hindi inaaswang. Hindi na nakapagsalita si Vida dahil sa tinurang yon ni Pedong. Pagkatapos silang maghapunan ay nagpausok sila ng kamangyan sa labas para hindi makalapit ang aswang. Nagsabit din sila ng bawang at asin sa bawat sulok ng bahay at nagdesisyon na matulog ng magkakatabi. Hindi ka ba naiinitan, Vida? Magpamaypay ka na lang muna. Ganito talaga rito sa kabukiran, walang kuryente. Kaya, tiis muna sa pamaypay. Okay lang po. Pakiramdam ko nga po ay mas ligtas ako kapag ganito. Ngayon lang din po ako makakaranas matulog ng maraming katabi. Mabuti naman kung gano. Asya, matulog na kayo ng maaga at nang hindi na makarinig ng mga kung ano-ano sa labas. Nay, mukhang nandiyan na siya. Teka, dyan muna kayo at ihahanda ko ang itak. Magdasal kayo. Dasal ang magiging pinakamabisa nating armas laban sa aswang. Opo, yun din po ang turo sa akin ni Lola. Sige na, sabayan ninyo ako. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Nay, nandiyan na po. Tuloy lang tayo sa pagdarasal. Opo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala din ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, patawarin mo kami ngayon. At kung kami ay mamamatay. Sinakman na siya ng aswang! Ay, Diyos ko po! Naistatwa ang mag-ina sa sobrang takot nang makitang sinakmal ng aswang si Pedong. Si Vida ang unang kumilos. Kinuha niya ang itak at pinagtataga ang aswang. Nakailag ito sa ginagawa niya at siya naman ang sunod na sinakmal. Ate Vida! Lumabas na kayo ni Tia! Tumakbo na kayo! Mamatay ka ng aswang ka. Tia! Patay na siya! Napatay mo siya! Tumakbo na tayo at umalis na tayo rito. Maghanap tayo ng lugar na ligtas sa mga aswang. Kaya nga, Tiyo, mukhang marami pa sila. Kaya nga, tara na at umalis na tayo. Takbo! Takbo! Tay! Nandiyan na sila! Ay, Diyos ko po! Likod at harap ay mayroon. Saan po tayo dadaan, Pedong? Magtago muna kayo at ako nang bahala rito. Tutulungan kita, Tiyo. O sige, alam ko kaya mo. Kayong dalawa, Bilet. Magtago kayo! Sige, Pedong. Mag-ingat kayo ni Vida. Opo, kami na bahala ni Tiyo. Kinuha ni Vida ang isa pang itak para tulungan si Pedong sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tig-isa silang dalawa. Malakas ang mga aswang na kanilang nakalaban. Bukod sa ilang beses din silang umilag, ilang beses din silang pinagtapunan sa sahig. Aray! Vida, huwag ka magpapatalo. Lumabag ka! Tiyo, ang lalakas nila masyado! Sa dibdib! Sa dibdib ang kahinaan nila. Sa mismong puso! Opo! Agad na kumilos si Vida. Sa isang malakas na puwersa ay itinutok niya ang itak sa dibdib ng aswang. Pilit itong umilag, pero tinataga ni Vida para hindi maagaw ang itak. Napatay na ni Pedong ang isang aswang, kaya lumapit na siya sa kinaroroonan ni Vida. Sa isang mabilis na galaw, ay sinaksak nito ang likod ng aswang. Sige, Vida, saksakin mo sa dibdib! Opo, Tiyo! Bilisan mo! Opo! Dali! Agad na bumagsak ang aswang sa kanang isay. Bigla namang lumapit si Milet at sinabuyan ito ng asin. Nagliyab ang katawan ng aswang at unti-unti itong naging abok. Mahina rin pala ang aswang na yan sa asin. Kaya nga po eh. Natuklasan ko rin na ang kahinaan nila ay nasa dibdib sa mismong puso. Teka, nasan po pala si Josefina? Nasaan nga pala ang anak natin, Milet? Ayun, nandun sa sulok. Josefina? Anak! Nay,
Anak, Tana, wala na ang aswang. Josefina, ligtas na tayo. Patay ng aswang. Huwag ka na umiyak. Huwag mo akong hawakan, Ate Vida. Josefina, galit ka ba sa akin? Josefina, bakit galit ka sa Ate Vida mo? Ang mga anak ko! Si Maring yun ah. Bakit kaya siya sumisigaw? Baka may nangyari sa kanya. Tara, puntahan natin. Sama po ako. Ako rin po. O sige, tara't bilisan na natin. Patakbo nilang pinuntahan ang bahay ni Maring na ilang metro lang ang agwat sa kanila. Naabutan nila itong nakaupo sa sulok habang ang dalawa nitong mga anak ay nakahandusay at naglalangoy na sa dugo. Lahat sila ay nangatalang katawan nang makita ang mga bangkay ay wakwak ang dibdib at wala na ang mga laman loob. Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Wala na ang mga anak ko! Maring, oh Diyos ko po, anong nangyari sa mga anak mo? Yung aswang! Pinatay sila ng aswang at kinuha ang lamang loob nila. Ang mga anak ko! Ay, kawawang mga anak ko! Diyos ko po, kawawa ang mga bata, Pidong. Sobrang karumal-tumal. Diyan lang kayo. Tatawag ako kay Kapitan para madala na ang mga bangkay sa purinarya. Sige, Pidong. Bilisan mo, mag-iikat ka. Oh, Sasamahan ko po si tatay. wag na, Josefina. Kaya ko ang sarili ko. Malapit lang naman ang bahay ni Kapitan eh. Ingat ka, tay. Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Maring, magpagkatatag ka. Nandito lang kami, ha? Kasalanan ko, Milet. Hindi ko sila naprotektahan. Maring, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may kasalanan sa nangyari. Hindi ginusto ng kahit sino ang nangyari sa mga bata. Nagkataon lang na nilulusob ng mga aswang ang lugar natin, kaya ganito. Yung dibdib din ng wakwak sa mga aso nakita ko at nawala rin kanilang puso. Ibig sabihin, puso ng taong target ng mga aswang na yon. Ganun na nga. Nakita ko na kinuha nila mismo ang puso ng mga anak ko. Tinangay nila ito tapos kinain na parang patay gutom. Ilang sandali lang at dumating na ang sasakyang kukuha sa mga bangkay. Hindi lang pala si Maring ang namatayan ng gabing yun. Namatayan din ang ibang residente. At pare-parehas ang kondisyon ng mga bangkay. Wakwak ang dibdib at kinuha ng aswang ang mga puso. Kinabukasan ay nagpamiting si Kapitan Diego sa mga residente sa buong baryo para pag-usapan kung ano ang magandang gawin. Nagpatawag ako ng pulong kasi alam niyo naman kung anong nangyayari. Kung tatawag pa tayo ng mga pulis, ay hindi rin naman nila ito masusolusyonan dahil aswang ang pinoproblema natin. Kung hindi tayo gagawa ng paraan ay baka mamaya, lahat tayo rito ay malipol na. May naiisip ba kayong paraan para hindi na tayo mapuntahan ng mga aswang? Kapitan, simple lang yan. Agrosaryo ang mga tao sa gabi para lumayo ang mga aswang. Kalokohan! Anong rosaryo? Hindi na yan tatalab sa aswang. Ang bahay namin, Kapitan, ay hindi nilalapitan ng aswang dahil maraming mutya. Takot sila sa presensya nun. Ang problema ay saan tayo kukuha ng napakaraming mga mutya para ibigay sa mga bahay-bahay. Ay, marami naman yung nasa bahay. Pwedeng ipakalat na lang sa paligid. Sa pagkakataong iyon ay may naisip na ideya si Vida. Kahit hindi siya mismong taga roon, ay naisip din niya na pwede siyang makipagtulungan. Kaya naman nagtaas siya ng kamay para magbigay ng kanyang suwestyon. May dalagang nagtaas ng kamay sa dulo. Yung pamangkin ni Belet. Sige, may gusto ka bang sabihin? Sa pakikipaglaban po namin ni Tio sa mga aswang,
2 bagay lang ang natuklasan namin. Una, ang kahinaan ng mga aswang ay sa dibdib nila, sa mismong puso. Pangalawa, mahina sila sa asin. Nang sinabuyan ni Tia Milet ng asin yung aswang, nagliyab ang kanyang katawan at naging abo. Anong naisip mong solusyon na gagana para sa lahat, Iha? Ang naisip ko po, magpabaha ng asin sa buong baryo at isama na rin yung mutya na sinasabi ni Mang Cesar. Ibig mo bang sabihin ay ikakalat natin ang asin at mga mutya sa lupa? Ganun na nga po, para hindi sila makapasok. Gagawin lang yun sa 6:00 ng hapon bago gumabi. Maganda yung naisip mo. Sa ganoong paraan, ay hindi na sila makakapasok sa baryo natin. Maganda yung ideya nung dalaga. Kasi yung mga aswang na yan ay hindi naman nanggagaling sa loob ng baryo. Nasa labas ang mga yon at parang nanggaling pa sa kagubatan. Sige. Ayos tayo doon. Aangkat ako ng maraming asin sa bayan. At Konsel Cesar, ikaw na bahala sa mga mutya. Trabaho mo yan bilang albularyo rin ng San Felipe. Oo, ako na bahala doon. Marami akong pwedeng pagkuhanan ng mga mutya. Dahil sa ideyang yun ni Vida, ay nagtulungan ang mga residente ng baryo San Felipe. Ganap na 6:00 ng hapon, lahat sila ay kanya-kanyang dala ng asin na pinakalat nila sa lupa. Sako-sakong asin ang inangkat ni Kapitan Diego sa kabayanan. Tumulong din ang pamilya ni Milet, pati na rin si Vida. At habang abala ito sa pagsasaboy ng asin sa lupa, bigla naman itong nalapitan ni Marion na ikinagulat ng dalaga. Ay, kabayo! Bakit gulat na gulat ka? Ako lang naman to. Hindi ka ba tumutulong sa pagsasaboy ng asin? Parang wala ka namang ginagawa. Siyempre, akong katulong ni Papa sa pag-aangkat ng mga asin sa kabayanan. Ako nga ang nagmaneho ng truck eh. Ano akala mo sa akin? Sige, sabi mo eh. Ang galing mo kanina ha? Ikaw lang ang dalagan naglakas ng loob magmungkahi sa kapitan. Yung iba doon, ang tahimik lang. Siyempre, ganun naman talaga dapat, di ba? Kapag meron kang ideya, huwag kang matakot na mag-suggest. Ang ganda ng naisip mong ideya. Ang magpabaha ng asin at mutya sa baryo ng San Felipe. Uy, may nakakatawa ba ha? Ikaw ang may sabi niyan ha? Ay nako, dun ka na nga. Inaabala mo ako rito sa totoo lang. Tulungan na kita kasi mabigat yan. Ako magdadala tapos ikaw magsasabay sa lupa. Ay nako, di na kailangan. Kayang-kaya ko na to. Sige na, mabigat kasi yan. Huwag ka na maya sa akin. Sige na nga, eto na oh. Yun, papayag din naman pala eh. Pairap-irap na inabot ni Vida ang dala niyang plastik ng asin kay Marion. Napansin niya naman na nakatingin sa kanila si Josefina. Nag-iwas ito ng tingin nang magtama ang mga mata nila. Pero nahalata ni Vida na hindi maganda ang ekspresyon ni Josefina. Pagkatapos pabahain ng asin at mutya ang buong baryo, umuwi na ang mga residente sa kanilang mga bahay. Napansin naman ni Vida na parang iniiwasan siya ni Josefina. Josefina, nagtatampo ka ba sa akin? Parang kanina mo pa ako iniiwasan simula na umuwi tayo. Hindi ako nagtatampo. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Pagod lang ako sa mga ginawa natin kaya wala ako sa wisyo para makipag-usap. Pero pakiramdam ko kasi umiiwas ka eh. Pwede ka naman magsabi sa akin para maayos natin kaagad. Vida, Josefina, kakain na. Punta na kayo rito. Oo nga, parito na kayo at nang maabutan nyo pa ang mainit na luto ni Mile. Sige na, magsandok na kayo. Maaga tayong matutulog ngayon, ha? Sa tingin ko baka naman ligtas na tayo ngayong gabi. Bumahaba naman ang asin at mutya sa labas. Wala na kaswang na makakatapak. Huwag naman sana sila magkapakpak. Ang sarap ng luto mo, Tia. Bupis. Medyo nakakaluwag-luwag kasi malaki ang kinita ni Pedong sa ani. Nakabili tayo ng karne. Akin na yung plato mo at lalagyan ko. Alam kong paborito mo ito. Sige po, Tia. Ito na po. Nang saktong iaabot ni Vida ang pinggan niya kay Milet, bigla naman nagdabog si Josefina at parang hindi nito gusto na inaasikaso ng ina ang pinsan.
Ano bang problema mo, Josefina? Bakit ka nagdadapog? Nagluto rin ako ng torta. Hindi ba paborito mo yon? Nawala na po ako ng ganang kumain. Abay, bakit naman? Ano bang nangyayari sa'yo? Ay, teka, Josefina, bakit ka tumatayo? Hindi pa tayo tapos kumain. Hayaan mo na muna ang anak mo, Milet. Ipagtira na lang natin ang pagkain. Kapag nagutom yan ay kakain yan. Huwag ka mag-alala. Ay, ang batang yun talaga. Hayaan mo na po, Tia. Tama po si Tio. Mukhang wala siya sa wisyo. Kakain po yun kapag gutom na siya. Oh, bakit ka tumatawa, Pido? Wala. Natatawa lang ako sa anak mo. Sa tingin ko nagsiselo siya kay Bida. Kasi itong si Marion, palaging lumalapit niya sa pamangkin mo. Ay, Tio, wala lang naman po yun. Sa tingin ko wala namang gusto sa akin si Marion. Baka po, pala kaibigan lang siya. Mahina kang kumilatis ng lalaki. Sa tingin ko ay tipo ka noon. Sa tingin pa lang ay halata na. Mga batang ito talaga. Hindi maiwasan ni Vida ang malungkot para sa pinsan dahil halata nga na nagsiselos ito. Kinagabihan, magkakatabi silang natulog. Si Josefina ay medyo humiwalay sa kanila at doon ito nahiga sa kasulok-sulukang bahagi. Josefina, kaya nga sa isang kwarto lang tayo matutulog ay para magkakatabi tayo. Tapos sumihiwalay ka naman sa amin. Okay lang po ako rito. Sige na po. Hayaan mo na, Milet. Huwag mo nang pilitin. Ay, ewan ko ba dyan sa anak mo, Pidong? Mukhang hindi tayo aaswangin ngayong gabi. Sana nga, pero mukhang epektibo naman yung naisip ni Vida. Hindi sila makakaapak sa lupa dahil sa asin at butya. Ay siya. Matulog na tayo. Magdasal muna tayo. Josefina, sumabay ka ha. Opo. Vida, ikaw din. Opo. Sabay-sabay silang nagdasal pero hindi pa man sila nangangalahati. Bigla na lang may kumalabog ng napakalakas sa bubong. Lahat sila ay napabangon dahil sa sobrang gulat. Diyos ko, ano yun? Imposibleng. Paano makakatapak ang aswang dito? Parang may maingay din po sa labas. Diyos ko, ano ba yan? Hindi pa nga tayo tapos pagdasal eh. Teka lang po, titingnan ko sa bintana. Agad na tumayo si Vida at ibinukas ang bintana para usisain kung anong nagaganap sa labas. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Ang mga aswang ay nagbitin sa mga puno at tumatalon sa mga bubong. Hindi nga sila tumatapak sa lupa pero nagawa nila ng paraan na mapasok pa rin ang baryo. Vida, ano na? Ano nang nagaganap? Teka lang po, isasara ko ng bintana. Bakit? Ano bang meron, Vida? Bida, huwag mong sabihin na. Yung mga aswang po, nakabiti sa mga puno't lumalakad sa mga bubong. Diyos ko, hindi pa rin nila tayo tinatantanan. Kahit bumaha na ng asin at mutya sa lupa. Pidong, ihanda mo na ang itak. Para kung sakaling umatake sila, ihanda na tayo. Oo, ito na. Ay. Tia Milet, sa itaas ni Josefina! Ay, anak, Diyos ko po, Pidong! Ano? Nakalusot na ang kamay ng aswang sa bubong! Josefina, umalis ka na dyan! Opo! Pagkaalis ni Josefina sa pwestong yon, ay sakto namang bumagsak ang aswang sa sahig. Agad na naghanda si Pedong at Vida at tumago naman ang mag-ina sa may aparador. Kumuha ng asin si Vida at isinaboy sa aswang pero parang alam na nito ang gagawin niya dahil sa agad na itong nakailang. Si Pedong naman ay kumuha ng itak at sinubukang tagain ang balikat ng nilalang pero nakaiwas din ito. Bakit ganoon? Parang mas malakas na ang aswang kumpara sa mga nakakalaban natin dito. Oo nga, Tiyo. Parang mas lalo pang lumiksi ang galaw niya. Pero huwag tayong susuko. Lumaban pa rin tayo. Sige na, kumuha ka na ng itak. Opo! Agad na kumilos si Vida para kumuha ng itak pero pagbalik niya,
Sumisigaw na ang kanyang tiya Milet at pinsan dahil ang aswang na mismong tumutok ng itak kay Pedong habang sinasakal nito ang lalaki. Pidong! Pidong! Tay! Diyos ko po! Vida! Ang tiyo mo! Kahit natataranta na si Vida ay pinilit pa rin niyang kumilos. Pinagsasaksak niya ang likod ng aswang. Nabitawan nito si Pedong pero mabilis itong humarap sa kanya. Ibinagsak siya sa sahig, saka umibabaw at tinusok nito ng kuko ang kanyang balikat. Pinagtataga ni Pedong ang aswang. Nabitawan naman ito sa Vida, pero humarap ito kay Pedong. Sinakal ang lalaki, saka itinaas sa ere. Kumilos na rin si Milet at Josefina. Kumuha sila ng mahabang tali. Eto, Josefina! Tulungan mo ako! Tatalian natin ang aswang! Opo, Nay. Bilisan na natin! Opo. Agad na kumilos ang mag-ina. Kahit natataranta sila, ay lumapit pa rin ang mga ito sa aswang. Tinutukan ni Josefina ng itak ang kutsilyo ng aswang kaya hindi ito makagalaw. Sinamantala naman ni Milet ang pagkakataong yon para matalian ang binti ng aswang. Nang makahalata ito, ay saka gumalaw at abitawan si Pedong. Idiniin naman ni Josefina ang itak sa dibdib ng nilalang. Tama yung ginawa mo, anak. Hindi na siya makakagalaw. Talian mo na kaagad ang braso niya, Nay. Oo, anak. Kukuha po ako ng asin para isabay sa aswang. Tama yan, Vida. Bilisan mo. Agad na tumakbo si Vida para kumuha ng asin at pagbalik niya ay nakagapos na ang aswang at tinadtad ni Josefina ng saksak. Agad niya itong isinaboy, saka nangisay ang aswang at nagliyab. Sa wakas, napatay din nila ito. Oh, Diyos ko, salamat at napatay nila ang aswang na yan. Aray, aray. Pinog, ayos ka lang pa. Oo naman. Masakit lang ang leg ko. Dahil sa lintik na aswang na yan. Mabuti naman at ganyan lang. Di ko kakayanin kung may mawawala sa atin. Para nagkakagulo pa po sa labas. Oo nga, ang dami nagtatakbuhan. Isa sa mga nagsisitakbuhang iyon ay ang albularyong si Mang Cesar. Pero pumunta ito sa bahay nila at kumatok. Agad naman yung pinagbuksan ni Pedong. Oh, Mang Cesar, tumahangos kayo. Si Kapitan. Ano po si Kapitan? Si Kapitan ay napatay ng aswang. Ha? Ano? Teka, si Marion! Hoy, Vida, saan ka pupunta? Kinakapitan! Si Marion! Pupuntahan ko siya! Ikaw nang nagsabi na wala namang namamagitan sa inyong dalawa. Hindi sa ganun, Josefina. Alam ko lang nararamdaman niya dahil nawalan din ako ng magulang. Hindi naman pinansin ni Vida ang pagtawag ni Milet. Tumakbo na itong dire-diretso kay Kapitan na hindi naman gaanong malayo sa bahay nila. Pagdating doon ay kinargan niya na ang bangkay sa sasakyan at nasa isang sulok si Marion habang umiiyak. Agad naman itong pinuntahan ni Vida. Si Papa. Marion, naghiramay ako. Sobrang biglaan eh. Masaya pa kami nagkukwentuhan habang umiinom ng alak tapos dumating yung aswang. Mas malakas kumpara dati. Walang nagawa yung baril niya. Pati ako walang nagawa. Dahil pinoprotektahan niya ako. Siyang napatay ng aswang. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Ganyan din ang naramdaman ko nung nawala si Lola. Marion, nandito ako ha. Dadamayin kita. Salamat, Pina. Salamat sa pagdamay sa akin kahit na hindi na may babalik ang buhay ni Papa. Wala na siya. Wala na mga magulang ko pareho. Marion. Niyakap ni Vida si Marion para kahit papaano ay gumaan ang loob nito. Hindi niya muna ito iniwan buong magdamag hanggang sa bumalik na ang labi ng kapitan sa bahay nila. Kinabukasan, pag-uwi ni Vida ay nakita niyang winawalis ng mga tao
ang nagkalat na asin sa lupa. Ilang bahay din ang may mga nakaburol na kaanak dahil pinatay ng aswang. Narinig niya rin ang pagtatalo-talo ng mga tao. Ay, si Cesar. May payabang-yabang pa na hindi raw nilalapitan ng aswang ang bahay nila dahil sa butya. Peke naman palang inilabas niya. Iba talagang nagagawa ng yabang. Sariling kapitbahay nga niya na anak din niya sa dating asawa. Hindi man lang naprotektahan. Ayun, nakaburol din ngayon. Anong sinabi mo? Ako na naman bang tinutukoy mo? Ano ba problema mo sa akin, ha? Bakit? Hindi ba peke naman talaga yung mga nilabas mong mutya? Wala nga yung nagawa sa mga aswang. Ni hindi man lang sila nasindak. Yung mga asin, may nagawa ba? Wala rin naman, diba? Kasi nakagawa ng paraan ng mga aswang kung paano makakapunta sa baryo natin nang hindi tumatapak sa lupa. Wag mong ibaling doon sa mga asin ang sisi. Aminin mo na lang sa sarili na palpak ang mga butya mo. Abay, parang kung sino ka kung makapagsalita, ha? Akala mo ba may maganda kang nagawa para matigil ang mga aswang? Ikaw nga dyan, yung walang ginawa kundi sumigaw. Oo nga, tama si Cesar. Wala ngang magandang naitulong. Tandaan mo na muntik nang mamatay yung asawa mo dahil sa'yo. Ang sabi niya lumabas ka na sa kwarto ninyo pero anong ginawa mo? Mas lalo kang nagkulong at muntik nang mamatay ang asawa mo nang balikan ka niya. Abay, nagsalita ang magaling. Wala ka rin namang nagawa Hindi mo nga naprotektahan yung mga anak mo? Ano? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dahil hindi mo alam kung anong nangyari ng gabing yon. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan namin. Bakit? Masakit bang aminin sa sarili mo na wala kang kwentang ina? Ikaw ang walang kwenta! Ay, aray ko! Ang anit ko malig! Walang hiya ka! Kaya mo ha? Hindi kita papatulan ha? Ikaw Sige! Hoy, Maring, Ines! Tama na, ano ba kayo? Para kayo mga bata. Ay, ano ba naman to mga taong to kay aga-aga? Sa halip na magtulungan sa mga nangyayari, mas inuna pang pag-aawit pagsasabunutan. Nagpatuloy na lang sa paglalakad si Vida pauwi sa bahay ni Milet. Pagdating sa may pinto, ay narinig niyang pag-uusap ng mag-ina. Hindi muna siya tumuloy at pinakinggan ang pag-uusap ng mga ito. Nay naman, hindi ka ba nagtataka? Simula nang dumating dito si Vida. Saka nagsimulang maganap ang mga ganito sa lugar natin. Bakit naman pinagbibintangan mo yung pinsan mo? Wala naman yung kinalaman. Hindi natin kilalang nanay ni Vida. Ang sabi mo, basta na lang siya inuwi nung tatay niya nung sanggol pa lang siya at hindi mo lang naipakilala kung sino ang kanyang ina. Ano ngayon ang gusto mong palabasin? Na baka si Vida ay may lahing aswang at siyang pinupuntahan ng mga aswang. Baka dahil sa lahi ng nanay niya yun. Hindi niyo ba naiisip? Walang nangyayaring ganito sa San Felipe nung hindi pa siya dumadating. At saka siya na rin naman mismo ang nagsabi na yung kinamatay ni Lola ay katulad ng ikinamatay nung asong nakita niya pati ng mga tao rito. Wala tayong karapatang pagbintangan ng ganyan si Vida. Hindi naman sa pinagbibintangan, Nay. Sinasabi ko lang yung posibilidad. Alam kong naiinggit ka sa pinsan mo dahil yung mga gusto mo nasa kanya. Tapos yung lalaki matagal mo nang hinahangaan, mukhang nagkakagusto sa kanya. Yan ang dahilan, hindi ba? Aminin mo na kasi yan ang nakikita ko sa'yo. Kaya mo pinagbibintangan ang pinsan mo. Tayo na nga lang ang pamilya niya. Pinag-iisipan mo pa ng masama. Ayan! Ganyan kayo Pag si Vida pinagtatanggol nyo, pero pag ako wala, di mo ako kakampihan o paniniwalaan. Di sana si Vida na lang ang naging anak ninyo. Josefina, hindi naman sa ganoon. Pero, teka, Vida? Vida, kanina ka pa ba nandyan? Tiya, pasensya na po kayo. Ako nga po siguro ang dahilan kung bakit minamalas ang San Felipe. Tama po si Josefina. Nangyari po ang lahat na ito simula nang dumating ako. Vida, wag mong sabihin yan.
Mainit lang ang dugo ng pinsan mo dahil sa mga nangyayari pero hindi niya sinasadya na. Yan! Diyan ka na sa magaling mong pamangkinay. Josefina, tama na. Ano ka ba? Hindi kita pinalaking maging ganyan ang ugali. Kaya mo na po, tiya. Vida, pasensya ka na ha. Bilay! Bilay! O, Pidong, bakit ka humahangos? Si Mang Cesar, nagpapatawag ng pulong. Pumunta tayong lahat doon. Isa rin sa mga konsehali, posibleng siya ang pumalit kay Kapitan. Kasi malakas siya sa mga tao. Oo nga, kailangan natin makipagtulungan kung ano magandang gawin. Tara, bilisan na natin. Josefina, Vida, sumama rin kayo. Opo, tiya. Josefina, ano ba? Lumakad ka na dyan. Kailangan kasama tayong lahat. Hindi pwedeng hindi. Lalakad ako, Nay. Pinapauna ko lang yung magaling mong pamangkin. Tama na yan. Tara na, bilisan nyo na. Magkakasama silang pumunta sa bulwagan ng baryo. Iilan lang ang residenteng pumunta sa pulong, pero sinabi ni Cesar na maghintay muna sa iba. Mang Cesar, 30 minutos na tayong naghihintay dito. Wala pa rin dumarating. Sayang ang oras naming mga narito yung iba dyan may mga lamay pa sa bahay. Mukhang wala na silang balak makipagtulungan. Huwag ka sa mga taong yon. Hindi lang naman akong nandito. Kasama rin natin ang mga matataas na tao sa ating baryo. Tsaka lahat naman naabisuhan. Wala na tayong magagawa kung wala silang balak makipagtulungan. Tayong mga nandito mag-isip tayo ng plano. Mang Cesar, eto na po yung mikropono. Gumamit kayo nito para marinig din ng mga nasa labas ang pag-uusapan. Sige. Salamat, Millet. Sakto nga hawakan pa lang ni Cesar ang mikropono nang padabog na dumating si Aling Ines kasama ang mga anak niya. Lumapit siya kay Cesar at saka pinanlakihan ito ng mata. Ikaw naman pala ang mamumuno sa pulong Baka yung mutya na naman na walang kwenta. Ines, hindi lang ako ang nandito. Narito din ang mga iba pang matataas na tao sa baryo. Pwede bang hayaan mo muna kaming mag-umpisa bago ka magreklamo? Oo nga naman, Aling Ines. Tsaka hindi lang naman si Mang Cesar ang masusunod dito. Kaya nga nagpatawag ng pulong para malaman ang opinyon ng mga kababaryo natin. Ay, sige ka! Siguraduhin nyo, hindi masasayang ang oras ko ha. May lamay pa sa bahay. So, sige na, maupo ka na. Sige na, Mang Cesar, magsimula na tayo. Magandang araw po, mga kabaryo. Alam kong hindi maganda ang naranasan natin kagabi at noong mga nagdaang gabi. Tapos nawala pa ang kapitan natin. Hindi pa gumana yung ginawa nating paraan. Ngayon po ay gagawa ulit tayo ng panibagong plano para protektahan ang ating sarili. Pero ang naisip ko po ay pansamantalang aalis muna tayo dito sa lugar na ito. At kaming mga albularyo ay mananatili dito para patayin ang mga aswang. Ay, sabi ko na nga ba kalokohan na naman ito. May mga lamay kami. Anong gagawin namin sa mga patay namin kasama sa paglipat? Sabi ko na nga ba't masasayang oras ko rito Tara na, mga anak. Teka lang. Gagawin din natin yon ng paraan. Patapusin niyo muna ako magsalita. Ano mahihita namin sa'yo? Yung mutya mo nga palpak. Baka mamaya kayo pa ang maunang mamatay. Magsasayang lang kami ng oras sa paglipat kung ganun lang din ang magyayari. Tsaka gaano katagal? Wala kaming lilipatan ng asawa ko at tsaka araw-araw ay may ani. Paano naman ang aming pangkabuhayan? Teka. May solusyon din tayo dyan. Pero pwede ba makinig muna kayo sa akin? Pakiusap. Patapusin niyo muna akong magsalita at lahat ng mga tanong niyo ay masasagot. Ako po, may alam na solusyon. Lahat ay nanahimik dahil sa malakas na sigaw ni Josefina. Nagsilingunan sa kanya ang mga tao at siya naman ay lumapit sa unahan.
Iha, ano ka lang mong solusyon? Pwede po ba akong magsalita? O sige, etong mikropono. Sabihin mo lang kung anong alam mong solusyon at baka makatulong. Una po sa lahat, wala pang nangyayaring ganito nang hindi pa dumadating ang isang tao. Abay, sino naman ang tao na yon, Iha? Oo nga! Sino ba yon? Anong ginawa niya para aswangin ang lugar natin? Si Vida po, yung pinsan ko. Ano? Sino si Vida? Yung babae na nagsabi nung isang araw na magpabaha ng mutya at asin. Aba, Josefina, anong ginagawa mo? Bakit mo inilalaglag ang pinsan mo? Itigil mo yan! Patapusin mo ako, Nay! Oo nga naman, Bilet. Patapusin mo ang anak mo at huwag mong pagtakpan ng pamangkin mo. Si Vida po ay hindi kilalang nanay. Pero may hinala kami na aswang ang nanay niya dahil may nakita kaming mga kakaibang kilos sa kanya. Baka siya mismo ang nagtatawag na mga kasamahan niyang aswang dito sa baryo natin. Ano? Nako, sabi ko na nga ba't may kakaiba sa pamangkin niyan ni Bilet? Naisip ko rin yan noong una. Hindi ka malabo. Hindi po totoo yun. Wala pa akong kinalaman sa lahat ng mga nangyayari. Siyempre, itatanggi niya yan. At hindi niya aaminin. Pero ako mismo magpapatunay sa inyo na totoo ang mga sinasabi ko. Josefina, itigil mo yung ginagawa mo. Hindi ka na naawa sa pinsan mo. Tama ang nanay mo. Tayo na lang ang pamilya niya. Hindi mo dapat ginagawa yon. Hindi ba, Mang Cesar? May mga klase ng aswang na kayang manghakot na mga kapwa niya aswang sa isang lugar? Oo, totoo yun. Kung siya pala ang problema, di dapat sa kanya tayo mag-focus. Anong gagawin natin, Mang Cesar? Pag-uusapan pa namin ng mga kapwa ko albularyo kung anong magandang gawin sa kanya. Abay, dapat magdesisyon kayo kaagad. Siya lang naman pala ang problema sa baryong to, hindi mo agad sinabi, Josefina. Tsaka ikaw, Bilet, isa ka pa, ha? Itinago mo na ganyan ang pamangkin mo. May alam ka pala na dadahimik ka. Wala akong alam at hindi ganyan ang pamangkin ko. Wala akong nakikitang kakaiba kay Vida. Aba, anak mo na mismo nagsabi. Magsisinungaling bang anak mo, ramdam ko rin na nagsasabi siya ng totoo. Tama rin naman kasi. Nagyari ang lahat ng kamalasan sa lugar na ito. Simula nang dumating siya, hindi mo yun maitatanggi. Pero hindi po totoo yun. Hindi po ako aswang. Huwag ka nang magmaag-maagan. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng nangyayaring ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay ang asawa ko! Kunwari ka pa noon na nag-aalala sa mga anak ko. Ikaw naman pala ang may pasimuno ng lahat. Kapag may naisip na paraan sila, Cesar, hindi ka na namin hahayaang mabuhay. Napakahayop mo! Wala kang kasing sama! Aswang! Aswang! Hindi po totoo yan! Hindi po totoo yan! Vida! Saan ka pupunta? Vida! Vida, bumalik ka dito. Poprotektahan ka namin ng tiya mo. Vida! Hindi na pinakinggan ni Vida ang mga tawag sa kanya at dire-diretso na lang tumakbo. Umiiyak siya habang ginagawa iyon at hindi niya na alam kung saan pupunta. Basta tumatakbo lang siya ng tumatakbo. Ilang sandali lang ay may biglang humilas sa kanya at pagharap niya, yun ay walang iba kundi si Marion. Marian, Ano bang nangyayari sa'yo, Vida? Bakit parang tumatakbo ka lang ng tumatakbo? Parang wala ka namang pupuntahan. Bakit ka umiiyak? May nanakit ba sa'yo, ha? wala. Ayos lang ako. Vida, huwag kang magsinungaling sa totoong nararamdaman mo. Dinamayan mo ako nung malungkot ako. Kaya dadamayan din kita ngayon. Magsabi ka lang sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin kasi nalilito na rin ako. Baka nga ako ang dahilan kung bakit inaaswang ng San Felipe. Sino bang may sabi niyan? Hindi totoo yan. Bakit naman ikaw na walang kamalay-malay ang mapagbibintangan? Hindi ko rin alam. Yun ang sabi ng pisan ko pero kahit ako hindi ko rin talaga alam. Si Josefina bang nagsabi? Inggit lang yun sa'yo. Huwag kang maniwala doon. Pero
paano kung totoo nga? Nang dahil sa akin ang daming namatay, nagkagulo ang buong San Felipe. Vida, ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Pero pati ikaw mismo nagdududa. Marion, hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Sige, kung ikaw mismo ay nagdududa sa sarili mo, edi ako ang magtitiwala sa'yo. Naniniwala ako na wala kang kinalaman sa mga nangyayari sa San Felipe. Walang may gusto na sumugod dito ang mga aswang at pumatay ng maraming tao. Yung pambibintang na yun sa'yo ng pinsan mo, hindi ka dapat naniniwala doon. Siguro nga. Marion, naririnig mo ba yun? Oo, grupo ng mga tao. Mukhang may hinahanap sila. Gusto mo ba tingnan natin? Hindi, huwag. Sa tingin ko, ako ang hinahanap nila. Bakit ka naman nila hahanapin? Dahil ipinagkalat ni Josefina na may kinalaman ako sa mga aswang. Umalis na tayo, Marion. Ano? Grabe naman siya. At umalis na tayo, Marion. Hinila na ni Vida ang kamay ni Marion at sabay silang tumakbo paalis sa lugar na yon. Dumiretso sila sa isang ligtas na lugar na alam ni Marion. Sa isa sa kanyang ninong, si Leonardo. Nagulat ito pagkakita kay Vida dahil pamilyar sa kanya ang itsura ng dalaga. Ninong, baka pwedeng dito po muna sa'yo si Vida. Pakiusap po, siya na pong bahala magkwento sa'yo. Nobya mo ba siya? Hindi po. Kaibigan ko lang po. Sinong mga magulang niya? Hindi po ako taga rito. Nakikitira lang po ako kay Tia Milet at Tio Pedong. Milet at Pedong? Yung mag-asawang magsasaka na ang anak ay si Josefina? Yun na nga po, pero ang may pamangkin po mismo sa akin ay si Tia Milet. Kapatid po niya ang tatay ko. Teka, ibig sabihin, Ano po yun? kapatid ako ni Milet. Ibig sabihin, pamangkin kita. Ikaw po pala yung sinasabi ni Tia na kapatid nilang lalaki na humiwalay sa kanila. Ako ang bunso nilang kapatid. Mabuti nagkatagpo tayong dalawa. Dahil matagal na rin kitang gustong makita. Ikaw na lang natitirang alaala ni Kuya. Mabutit magkamag-anak po pala kayo. Hindi ako nagkamali ng pinagdalhan kay Vida. Mabutit dito mo talaga siya dinala. Matagal ko na rin gustong makita ang pamangkin ko na yan. Kasi nasabi sa akin ni Ate Milet, noong huli kaming magkita na kamukhang-kamukha niya ang kanyang ama. Alam mo bang kahapon lang ako dumating dito, Vida? Tamang-tama. Ganun po pala, Tiyo. Siya nga po pala. May patay po sa bahay. Iwan ko na po rito si Vida. Teka, sinong patay? Si Papa po. Si paring Diego pala. Hindi ko agad nabalitaan dahil abala ako sa ginagawa ko. Mamaya ko nalang pupuntahan. Ninong, kahit hindi niyo na po muna mapuntahan si Papa, kailangan po kasi kayo ng pamangkin niyo ngayon. Bakit? Ano bang nangyayari? Siya na lang po magkukwento sa inyo. Sige na po, alis na po ako. Sige, ingat ka. Vida, maiwan na kita kay Ninong. Ikaw na lang magsabi sa kanya ng mga nangyari sa'yo. Sige, Marion. Salamat ha. Pahangos na umalis si Marion at naiwan naman si Vida kay Leonardo. Nagkwentuhan lang silang magtiyuhin hanggang sa inabot na ng gabi at naikwento na rin niya ang tungkol sa nangyari sa kanya, ang pambimintang ni Josefina at ang paghahabol sa kanya ng mga tao. Totoo yung sinasabi ng pinsan mo tungkol sa'yo. Ha? Paano po naging totoo? Yan ang sumpa ng nanay mo. Pero paano po ako nadami sa sumpa niya? Ano pong kinalaman ko ron? Ganito kasi iya ang sitwasyon niyan. Yung nanay mo ay nakipagkasundo sa mga aswang para mas lalo siyang lumakas sa pakikipaglaban bilang isang sundalo. Pero siya mismo ang nagtraidor sa mga kapwa niya aswang. Ipinagkalat niya sa mga kapwa niya sundalo kung saan sila nakatira. Kaya sinugod ng mga ito ang mga aswang
Kaya nagalit sila sa kanya. Pero bakit po kasi sa kanila umasang nanay ko ng pampalakas niya bilang isang sundalo? Hindi kasi pisikal na lakas ang tinutukoy ko rito. Ang ibig kong sabihin, dahil kasundo niya ang mga aswang, patuloy itong tumutulong sa kanya sa pakikipaglaban. At alam mo ba kung anong kabayaran ng mga yon? Puso ng mga taong napatay niya. Kaya pala nakasundo niya mga aswang kasi may kapalit pala. Ganun na nga. At dahil sumira siya sa kasunduan, nagalit ang mga ito at sinumpa siya. Bukod sa pinatay siya at kinuha ang kanyang puso, sinabi ng mga ito na ang anak niya ang makakaranas ng karma. Pagsapit ng edad na 25, ang anak niya ay mamalasin sa kahit saang lugar na pumunta dahil susundan siya ng mga aswang. Hanggang sa wala nang tumanggap sa kanya dahil nahahalata ng mga tao na siya ang sinusundan ng mga aswang. Kaya po pala ganito ang nangyayari sa akin dahil sa nanay ko. Ganun na nga. Sanggol ka pa lang noon. 2 araw lang simula nang ipanganak ka na magsimula ang sumpa. Ibig sabihin, yung aswang din ang posibleng pumatay kay Lola. Ganun na nga. Paano mo po nalaman na hindi niyo naman alam na patay na si Lola? Nandun ako kaya alam ko. Nandun ako sa ilang araw niyang burol. Hindi lang ako nagpapakita. Bakit po? Dahil mas pinili kong mag-aral ng iba't ibang ritual at hindi nila kayang tanggapin yon. Nagkaroon ako ng interes sa mga ganitong bagay. Simula nang ikwento sa akin ng tatay mo ang nangyayari sa kanya at sa mahal niya. Baka ako na rin kasi makakapagtanggal ng sumpa sa'yo. Nakaramdam ng pag-asa si Vida sa sinabing iyon ng tiyuhin niya. Pero pagtingin niya sa labas ay natatanaw niya sa di kalayuan ang mga naglalakad na taong may dalang mga gasera. Tila naghahanap ang mga ito. Tiyo, hinahanap na nila ako. Hindi pwedeng manatili ka rito. Dahil kahit na itago pa kita, ay mahahanap ka nila. Pero paano yun, Tiyo? Anong gagawin ko? Etong pamasahe. Umalis ka na ng San Felipe at pumunta ka sa San Agustin. Malapit lang yon. Sa pinakabungad ng baryo. Yung dilaw na bahay doon na may malawak na hardin. Akin yon. Ang palatandaan ay may itim na ason na katali. Doon ka muna. At bukas ay uuwi na rin ako doon. Kailangan ko lang magsagawa ng ritual dito ngayong gabi. Pero Tiyo... May masasakyan ka pa ngayon. Huwag kang mag-alala. Isang gabi ka lang magsasakripisyo at bukas, magsasagawa tayo ng ritual para matanggal ang sumpa mo. Sige, Tiyo. Sige na. Umalis ka na. Bilisan mo. Ako nang bahala sa mga taong ito. Nagmamadali sa pagtakbo si Vida at sinigurado niyang walang makakita sa kanya. Pero habang nasa daan, ramdam na niya ang pag-atake ng mga aswang sa bawat bahay. Gusto niya sanang tumulong, pero kailangan niya magtiwala sa tiyuhin niya. Bago makalabas sa baring yon, ay napadaan siya sa bahay ng tiya Milet niya. At hindi niya matiis na tumigil doon nang marinig ang malakas na palahaw ng tiyahin. Wala na ang anak ko. Josefina! Wala na ang pinsan mo. Pinatay siya ng aswang. Josefina! Huwag ka lumapit! Huwag ka lumapit! Pero Tia... Tama ang anak ko. Baka may kinalaman ka sa mga nangyayari ngayon sa San Felipe. Nung wala ka pa, walang aswang sa lugar na ito. Una sa lahat, hindi naman namin kilala ang nanay mo. At may bali-balita na umaalib siya sa mga aswang. Bakit hindi ko agad naisip yun? Dapat pala naniwala agad ako sa anak ko para na pala sakit sa pamamahay namin at sa baryong to. Pero Tia, hindi ko naman po ginusto ito. Tia! Hindi mo ginusto. Pero
ikaw pa rin ang dahilan. Hindi mo maitatanggi yun. Vida, umalis ka na. Dahil simula ngayon ay hindi ka na namin tinatanggap bilang pamilya. Pero Tiya, hindi ko po ito ginusto. At kayo na lang po ang pamilya meron ako. Talaga? Kami na lang ang pamilya mo. Bakit hindi mo hanapin ang Tio Leonardo mo? Eh yun ang kaparehas mo. Magsama kayong malapit sa mga bagay na di ka tanggap-tanggap. Tiya! Umalis ka na! Alis! Tiya! Ano? Hindi ka aalis? Sige, magtatawag ako ng mga kapitbahay. Wag po! Wag! Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Nandito si Vida! Yung hinahanap nyo! Tiya! Puntahan niyo na rito at dalhin kay Mang Cesar! Wag po, Tiya! Wag! Naririnig niyo ba ako? Nandito si Vida yung hinahanap nyo! Puntahan niyo na! Bilisan niyo bago siya makatakas! Sa sobrang lakas ng boses ay nagsilabasan na ang mga kapitbahay at isa-isang nagsipuntahan sa bahay ni Milet. Wala nang nagawa si Vida kundi ang tumakbo palabas. Mabuti na lang dumating si Marion. Naitakbo siya nito palayo at tumigil muna sila sa sukalan dahil sobrang pagod at ramdam na rin naman nila na wala nang humahabol. Marion, palabas na dapat ako ng baryo to. Pero narinig ko sumisigaw si Tia Milet. Wala na si Josefina, ang pinsan ko. Pinatay siya ng aswang. At dahil lang nawala ang pinsan mo, naniniwala na agad siyang ikaw ang may kagagawa ng lahat ng nangyayari dito? Pero Marion, totoo nga. Anong totoo nga? Ako talaga may kagagawa ng lahat dahil sa sumpa sa nanay kong nag-traidor sa mga aswang. Sinasabi mo bang aswang ang nanay mo? Marion, hindi siya aswang. Pero nakipagkasundo siya sa mga aswang dahil sa isang dahilan. Pero yun na nga, trinaidor niya sila kaya nagalit ang mga aswang. Totoo yun. Si Tio ang nagsabi at ang tatay ko na nakasaksi ng lahat ang nagsabi sa kanya. Vida, makinig ka sa akin. Kahit pa may ganong klaseng sumpa ang nanay mo at naipasa sa'yo, hindi mo pa rin ginusto ang mga nangyayari. Isa ka lang sa kanyang mga biktima pero hindi ikaw ang may kagagawan at may pasimuno sa lahat ng ito. Pero Marion, ang dami nang namatay. Nakukonsensya ako para sa kanila. Hindi mangyayari mga yun kung hindi dahil sa akin. Pero hindi pa rin ibig sabihin na dapat mong pasanin ang lahat ng yun, hindi ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Uulitin ko. Isa ka lang din sa mga biktima. Itanim mo yan sa isip mo. May plano si Tio. Magsasagawa siya ng ritual bukas pero sa ngayon, gusto niya lumayo muna ako rito. Sundin natin yon. Magtiwala ka sa tiyo mo. Tara, samahan kitang umalis sa lugar na to. Sige, Mario. Salamat. Maraming salamat. Kumapit ng mahigpit si Vida sa kamay ni Marion at sabay silang lumakad. Pero bago pa man sila makalayo, nakarinig sila ng malalim na pag-angil ng aswang. Nakita nila itong nakaupo sa harap ng isang taong nag-aagaw buhay. Nang maramdaman sila nito, ay agad itong tumayo at hindi itinuloy ang ginagawa, saka sumugod sa kanila. Marion! Itas kita! Sakit lang! Agad na kumuha ng matalim na sanga ng kahoy si Vida at itinusok sa aswang na sumasakmal kay Marion. Nabitawan nito ang binata, pero sa kanya naman ito humarap. Sinakal nito ang leeg niya, saka itinaas siya sa ere. Vida! Sa dibdib, Marion! Sa dibdib! Sige! Tinarget ni Mario ng dibdib ng aswang. Nasaktan ito at nabitawan si Vida. Nagduduwalang dalaga dahil sa pagkakasakal sa leeg niya. Inagaw naman ang aswang na dalang pamalo ni Marion, saka itinapon. Pagkatapos ay binuhat nito ang binata, tapos ay malakas na ibinagsak sa lupa. Tumayo naman si Vida at kumuha ng matalim na kahoy. At tapos ay malakas na isanaksak ito sa leeg ng nilalang. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Vida!
May napulot akong itak! Sige, Marion! Pagtulungan natin patayin ang nilalang na ito! Sige! Lalong napahiyaw ng malakas at malalim ang nilalang. Bumagsak ito sa lupa at kahit nangingisay na ito at naghihingalo, hindi pa rin nila tinigilan ang kakasaksak sa leeg at dibdib hanggang sa tuluyan ng sumuko ang nilalang. Akmang tatakbo na ang dalawa nang may humawak sa paa ni Vida. Yun ay ang naghihingalong tao na nabiktima ng aswang, si Aling Maring. Iha, tulungan mo ko. Aling Maring? Tulungan mo ko. Gusto ko bang mabuhay para sa asawa ko. Pero, Aling Maring... Vida, hayaan mo na. Mukhang wala na yan. Hindi na natin maisasalba ang buhay niya. Pasensya na po, Aling Maring. Akmang hakbang na si Vida nang hawakan ni Aring Maring ang kanyang paa, kaya hindi na siya nakahakbang pa. Pinilit nitong gumapang at yumakap sa binti niya na nagmamakaawa. Tulungan mo ko. Gusto ko pang mabuhay. Vida, hayaan mo na! Bendahan ko na lang ang sugat niya para matigil sa pagdurugo. Pagkatapos umalis na tayo. Sige, pilisan mo na lang. At ikaw na lang muna kasi hindi ako marunong sa ganyan. Sige, ako na bahala. Pinunit ni Vida ang suot niyang mahabang palda pagkatapos ay binenda iyon ng marahan sa sugat ni Aling Maring. Ilang sandali lang ay may gumalaw malapit sa kinaroroonan nila. Hindi maganda ang hinala ni Marion, kaya pinara nito si Vida sa ginagawa niya. Vida, tama na yan. May hinala akong may taong nakakakita sa atin dito. Talaga? Talasan mo mabuti ang pakiramdam mo. May gumagalaw malapit dito. Okay na to, Marion. Alis na tayo. Ang mahalagay na ampat ang sugat niya. Sigurado ako may makakita pa sa kanya rito. Oo, tama. Tara na. Aling Maring? Vida, wala na yan. Patay na siya. Tara na. Magkahawak kamay na tumakbo ang dalawa at lumayo sa lugar na iyon. Sa wakas, nakarating na sila sa labas ng baryo. Malalim na ang gabi noon, pero nagbabaka sakali pa ring may dumaang sasakyan. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paghihintay, biglang dumating si Leonardo, sakay ng kotse niya. Tumigil ito sa harap nilang dalawa. Vida! Tiyo! Hindi ako mapakali. Kasi parang may hindi ako magandang hinala at ngayon, alam ko na kung bakit. Hindi ka pa pala nakakapunta sa San Agustin. Mabuti na lang at nakita kita rito. Marion, salamat sa pagsama sa pamangkin ko. Wala ka naman po yun. Huwag na tayong magtanungan kung bakit. Sigurado ako may dahilan. Ang mabuti pa, Vida, sumakay ka na. Sasama na po ako sa inyo. Sino nagbabantay sa tatay mo? Nandun naman po mga kamag-anak ko. Sige, sumakay ka na. Sabay na sumakay ng kotse sina Marion at Vida. Pagkatapos ay nagmamadaling pinaandar ito ni Leonardo. Sabay-sabay silang nakahinga ng maluwag. Malapit nang matapos ang lahat ng ito, Vida. Tiwala ka lang sa tiyo mo at magiging maayos din ang lahat. Opo, Tiyo. Salamat po at salamat din sa iyo, Marion. Huwag kang magpasalamat. Hindi ko gagawin to kung hindi kita tipo. Ano? Gusto kita, Vida. Ayos lang kung hindi mo ako gusto. Ang mahalaga gusto kita. Gusto rin kita, Marion. Talaga? Oo. Vida, kapag okay na to, liligawan kita. Kahit wag mo na akong ligawan. Yun naman pala eh. Kaya malapit ang loob ko sa iyo, Marion. Dahil mapapangasawa ka na ng pabangkin ko. Napuno ng tawanan ang loob ng kotse dahil sa sinabing iyon ni Leonardo. Pero hanggang doon na lang ang kasiyahan nila. Dahil nakasalubong nila sina Cesar at ang grupo ng mga taong naghahanap kay Vida. Wala na silang madadaanan kahit bumalik pa dahil napapalibutan na sila ng mga ito. Lumabas na tayo. Napakadelikado po. Delikado si Vida. Hindi. Akong bahala.
Itinigil ni Leonardo ang kanyang kotse at matapang silang lumabas. Nagsimulang magsiingayan naman ang mga tao nang makita si Vida. Yan! Yan na yung babaeng hinahanap nating lahat! Ano? Sumugod na kayo! Teka. Sandali. Ganito ha, makinig kayo sa akin. May alam akong ritual para mawala ang sumpa kay Vida. Hindi niya kasalanan na nadamay siya sa sumpa ng nanay niya. Biktima lang din siya. Hindi niyo siya kailangang saktan para matapos ang lahat ng ito. Paano ka namin pagkakatiwalaan, ibaliw ka? Yang mga ritual mo, wala yang katotohanan. Ate, talaga ba? Ikaw mismo magkakanulo sa pamangkin mo? Siya pa rin ang dahilan kung bakit namatay ang mga tao rito. Lalo na ang anak ko! Hindi siyang direktang may kagagawa ng lahat. At yun ay ang sumpa sa kanya. May solusyon na. Hindi na siya kailangang patayin. At yun ay sa pamamagitan ng ritual. Huwag niyo siyang pakinggan! Sige na! Kunin niyo na si Vida! Bitawan niyo ako! Pakiusap, buwag! Tuluyan ninyo ang lalaking yan! Saksakin niyo! Tio! Ninong! Kayo! Bitiwan niyo si Vida! At iyan, pigilan niyo rin! Wag! Walang nagawa si Mario nang pigilan siya ng tatlong lalaki na malalaki ang katawan. Si Leonardo ay naghihingalo na dahil sa saksak sa kanyang dibdib. Kinuha naman nila si Vida at pagkatapos ay sinabuhin ng gas at sinunog. Wag! Vida! Mga walang iya kayo! Bitiwan niyo ako! Huwag niyo hayaang makawala yan! Bitiwan niyo ako! Vida! 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 Ang sasama niyo! Doon na nagwakas ang buhay ni Vida. Pagkatapos noon natahimik na ang baryo San Felipe dahil hindi na sumalakay muli ang aswang. Si Leonardo wala na siya at si Marion. Miserable sa pagkawala ng babaeng mahal niya. Mabuti na lang at sa tulong ng mga kamag-anak ay nakabangon siya. Sa tulong ng diary ni Vida, kinuha ni Marion sa bahay ni Nabilet at sa personal encounter niya, nabuo ang kwentong ito. Ang masasabi ko lang ang mga tao ay masyadong napangunahan ng emosyon kaysa mag-focus sa totoong solusyon. Mas inuuna nila ang magsisihan at manisi kaysa solusyonan ang naging problema. Hindi kailanman kasalanan ni Vida ang nangyari. Pero hindi ang aswang ang umagaw sa buhay niya, kundi ang mga taong kapag nasa kagipitan at pagsubok ay wala nang pakailam sa buhay ng iba. Minsan, hindi kailangan isang buhay ang magsakripisyo at maging aral sana sa ibang tao ang nangyari sa baryo San Felipe. Minsan hindi rin natin masasabi kung ang taong mabait sa atin ay habang buhay na mabait at magtitiwala sa atin. Dahil kapag na-trigger yung kahinaan nila, hindi ka na nila iisipin. Mas iisipin nila yung sarili o mga taong mas malapit sa kanila. Kaya nakakaawa si Vida na napunta sa ganoong mga kamag-anak. Hindi lang kay Milet kundi kay Josefina na masyadong inggitera. Ang huling masasabi ko lang, ang kwento ni Vida ay refleksyon ng ilang pangyayari sa realidad at bulok na ugali ng mga tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Sofia. Sa ating mga tagapakinig, sa tingin niyo ba ay karapat-dapat lang kay Vida ang nangyari sa kanya? Paki-comment ang inyong mga kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa pakikinig.